sa mga milagro nga gihimo ni Hesus. Ilabi na pag milagro sa pag ayo sa masakiton, naagyo ng element sa pagtuo sa either sa hingtungdan katong masakiton o sa mga tao na sa iyang palibot. Pagtuo. Kung walay pagtuo, wala sa mahimong mga milagro. Labi na dito sa Nazareth. One time, ato siya, bibisita siya sa iyang lungsod nga natawhan. Na nakitaan niya lang ang mga tao, kulang sa pagtuo, wala mo dawat kanya, tungod kailan siya. Sila niya. Wala siya pagtuo. So, wala siya gihimo nga mga milagro gawa sa pagtapion sa iyang kamot sa mga masakiton, pipila lamang. Kung sa iyang kulang pagtuo, wala siya nahimong milagro. So makita nato nga usa sa mga ingredients sa milagro ang pagtuo. Kung wala kay pagtuo, dili man yung nga imposible. Kaya ang Ginoo wala man sa imposible. Kung gusto niyang ayuhan o sa katao, pwede niyang himuon pero mas dako yun ang chances nga maayo pa kung ano na kay pagtuo. Kaya murag main ingredients ang pagtuo sa usa ka milagro. Sa atong Ebanghelyo karon murag gitagaan og dakong pagtagad ang pagtuo. Pero din nato kalimtan nga kung walay gahom si Jesus sa pag-ayo, wala may tubo nga healing. So first is focus ta sa iyang gahom sa pag-ayo. Ang pagtuo sa tao mo na'y makapa-facilitate sa healing. Nato pa sa ka komentar, enhance the healing. The healing of murag matandi nato na sa pulbura. Ang pulbura di mo na mabuto. Kung wala di mo na siya sindihan. O adunay pressure. Para siya mo explode. Ang gahom sa Ginoo, mubuto na siya. May mong effective na kung adunay mo trigger ana ang pagtuo sa tao. Naana ang iyang gahom kung kinahanglan na adunay makapatrigger ana ang atong pagtuo mo na. Importante kayo na siya. So wala imposible sa Ginoo. Labi na kung adunay pagtuo ang hitungdan o ang mga taong nasa palibot. So, importante sad ang pagtuo sa community sa mga tao nga napalibot sa masakiton. Kaya usahay ang masakiton, di na makahuna-huna. Labi na ka ng mga gravely, ka ng mga critically terminal ill nga mga di mo ma-expect nga ano na sila pagtuo sa Ginoo. Kuso duko ang ilang pagtuo. Ang mga tao nga nasa yung palibot. Katong paralitiko. Baka man mingon ang katong paralitiko ano na pagtuo sa gawang Jesus, kundi ang mga tao na sa palibot. Naghimog silang pamaagi ang paralitiko maduol sa Panginoon. Buslutan nilang atok, kaya di na sila kaagi. Taghan mga tao na nakapalibot ng Isus, di buslutan na. Creative kaya mga tao. Kung sa ilang pagtuo. Dagang ang mga nasa atong palibot. Tapos itong panimalay ng masakito. Say wala na sila, di na sila siguro makahibalong mag-ampo tungkol sa ilang gibati. Focus na sa ilang pag-antos. So kinsa man ang na responsibilidad alang sa kaayuhan niya, ang mga tao nga nagmahal sa masakiton, sila. Dako ang ilang responsibility sa pag-ampo, pagduol sa masakiton nga sa Ginoo. Mana kung aduna mo'y mga masakiton diya sa inyong panimalay, nakita mo pamaagi nga mag-invite og pare para sa sakramento sa paghilom. Yung sa'yo na mga masakiton, hindi na sila kahuna-huna. Paano ka na pwede na sakramento sa paghilom? So kamu nasa
mga community o inyong himong apostolate na mangita mo kisa may mga masakit na kasi gusto siyang magpisal o magpahilog, inyong responsibilidad na. Di lata magulat ang sa masakiton nga pwede mo umaog pare. Kamo mo, initiate mo. Pangutan, kinahalan mo mo pare. Narabay uban nga di ganag pare, kay mahadlok sila. Kay pagtuon nila, kung mahilugan sila, wala na. Katapusan na na. Or death sentence na. Parang if kamo mag-explain nga di man na, parang yun sa mga himatyon, parang masakiton, parang sila maayo. So again, makita na ito ang importansya sa papel sa mga tao nga naagpalibot sa masakiton na nanginahanglan og kaayuhan. Ang inyong pagtuo, dako kayo ng kalabutan sa kaayuhan sa healing sa masakiton. Manindo kita.